Ah, meron pa, no? Yung tinatawag na geriatric care. Ano ba naman yung geriatric care na yan? Yan ba talaga ay kinakailangan ipasa in a special session? Hindi kailangan mag-antay para sa regular session? Ano ba yan? Hindi ko maintindihan itong kasinungalingan ng ating presidente. Alam natin na bangag siya, pero akalain ba niya bobo tayo? Ano pa? Amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act. Really? Hindi makaantay ng regular session? Eh, ilang buwan lang ba ang regular session? July 27 ang State of the Nation address. Again, itaga nyo sa bato. Hindi yan maipapasa dito sa special session na pinatawag niya. Assistance to Individuals in Crisis Situation Act. Eh di ba, pinamimigay na yan ng gobyerno? Bakit naging urgent yan? Whether or not may batas, eh yan ay pinamimigay ng gobyerno. Kaya lang dapat magkaroon ng batas para sa susunod na presidente, hindi yan matanggal. Bakit? May plano ba siyang tanggalin ng AIX? Di ba wala naman? O ito rin, amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ito po ay sinulong sa panahon ni Tatay Digong. Anong amendment ang gusto niya na hindi makapag-antay ng July 27? Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged and Conflict-Affected Areas Schools Act. Ito siguro yung mga pagre-repair ng mga eskwelahan. Pero kung hindi naman yan naaktuhan nung regular session, bakit ngayon maaaktuhan yan? Amendments to the Masustansyang Pagkain para sa Batas na Pilipino Act. Ako po ang author niyan nung 17th Congress. Ano naman ang amendments na kinakailangan natin na hindi makaantay ng July 27? Anti-political dynasty law, eh hindi naman talaga mapapasaya kahit anong gawin niya. Presidential Merit Scholarship Program, pati ba yun? Emergency Scholarship Program? And such other measures aimed towards strengthening social protection. Ibinanggit nga pati yung mga kinakailangan ma-appoint na mga presidential appointees. And problema, yung mga sekretary naman niya ang hindi nagsusumite ng mga dokumento para ma-confirm sila ng Commission on Appointments. So bakit kinakailangan ng special session? Ang punto ko po, kalokohan po yan. Walang special session na nangangailangang ganapin para sa urgent legislative matters. Ang urgent para kay Pangulong Bangag ay matanggal si Alan Peter Cayetano. Kaya siya nagpatawag ng special session. Itaga nyo sa bato matapos na maging Senate President itong Gatchalian na sang-ayon sa isang report na sinulat ni Bobby Tiglao, kaya naman pala para siyang chihuahua sa Malacanang, dahil talaga naman pong yung kanilang bangko ay sinalba at pinakita pa sila ngayon ang nagdurusa sa mga kalugihan ng bangkong yon ay ang national government dahil ibinili ng national government. Well, anyway, basahin niyo po yung artikulo ni Bobby Tiglao. No? Ako po ay shinare ko rin yan. Yan naman po ay publish sa Manila Times. No? Galing sa isang veteranong mamamahayag na sigurado naman po, finact-check niya lahat ng mga sinasabi niya. No? Pero yan pala ang dahilan talaga kung bakit siya nagpatawag ng special session para tanggalin si Alan Peter Cayetano dahil magsisimula ng paglilitis ni VP Sara at hindi po pwede na nasa kamay ng tunay na mga independenteng senador ang paglilitis kay VP Sara dahil ang gusto nga nila mapatunayang guilty si Inday Sara, matanggal sa posisyon at mapatawan ng permanent disqualification from public office. Yan ang dahilan kung bakit tinatakot nila yung mga senador. Hindi lang tinatakot, pinakukulong nila si Bato, si Chis Escudero, si Villanueva, si Jinggoy dahil yung mga yan ay mga miyembro ng original na minority na naging majority. Tinatabasan nila ang susuporta kay BP Sara nang sa ganun magtagumpay sa kanila sila sa kanilang plano na matanggal si BP Sara at pagka siya ay natanggal na, magpatuloy sa charter change nang manatili till kingdom come ang mga Marcoses. Yan pong dahilan ng special session ng Kongreso. Hindi po for urgent legislative action, kung hindi urgent political matters para po sa Marcos 2.0, Marcos forever. Magagawa po niya yan sa Senado dahil tinakot na nga niya ang mga senador. Sa ngayon, bagamat malinaw na ang kinakailangang boto para ma-convict si BP Sara ay 16, nagsasalita na
ang Luistro at iba pa na dapat daw yung numbers needed to convict na 2/3 ay base lamang sa mga senador na makakaboto. Walang pagkakaiba doon sa sinasabi nila na po pwedeng mahalal bilang Senate pro tempore itong si Gatchalian dahil ang dapat na basihan ng mayorya ay yung mga senador na makakaboto lamang na wala na namang legal na basihan kung hindi ang pantasya ng mga nagnanais makapwesto sa Senado upang masunod ang kagustuhan ng Malacanang. Ang tanong, kaya-kayanin man lang ng Malacanang ang mga senador, kayong mga Pilipino, papayag ba kayo sa lawlain ang proseso ng impeachment sa pamamagitan ng politika? At ngayon nakita na natin, wala siyang alinlangan tumawag ng special session ng Kongreso para lamang tanggalin si Ala Peter Cayetano at iupo ang isang nakinabang sa kanyang administrasyon na Sherwin Gatchalian. At ang footnote ko po dyan, basahin nyo na lang yung artikulo ni Bobby Tiglao. Nakakabwisit po talaga at nakakawalang pasensya. Ang tanong, bakit kayong mga Pilipino? Napakahaba naman na inyong pasensya. Sinasalawla na tayo. Binabaliwala ang mandatong binigay natin kay BP Sara. At pilit na pinapatagal at pinapahaba ang termino ng isang administrasyon na walang magawa sa taong bayan dahil siya ay wala sa tamang pag-iisip, siya ay bangag. Hanggang kailan tayo magtitiis? Papayagan ba nating tuluyan ng sirain ng Marcos Bangag administration ng mga institusyon ng ating hukuman? Ang gumagana na lang ngayon sana ang senador, ang mga senador at ang Korte Suprema. Pagkatapos ng special session, asahan natin, malinaw pa sa sikat ng araw, magiging malaaso na ang senador, ang ating mga senador sa Malacanang. Ang tanging pag-asa na lang natin ay yung ahensya sa ngayon ng gobyerno na walang mandato galing sa taong bayan, ang ating mga mahistrado. Pero di ba nung minsan, tinakot-takot na rin nila si Senior Associate Justice Marvick Leone ng impeachment dahil siya palagi ang sumusulat ng mga desisyon na ayaw ng administrasyon kasama na yung pag-dismiss sa nauna ng impeachment complaint laban kay BP Sara dahil labag ito sa saligang batas. So kung ang mga senador na mayroong mandato na galing sa buong sambayanan ay nagpapatakot sa Malacanang, paano pa kaya ang ating mga mahistrado na walang ganyang mandato galing sa taong bayan? Well, let us pray God for a miracle para bigyan ng sapat na lakas ng loob at paninindigan ang ating mga mahistrado dahil pagkatapos ng special session, ang gumagana na lang na sa ngayon ng gobyerno ang ating kataas-taasang hukuman. God bless the Supreme Court and may God have mercy on the Philippines. Pero mga kababayan nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung ayaw nyo na sa bangag na administrasyon, kapangyarihan ninyo, sisantin na ang bangag. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong Spoksnagbayan na nagsasabi paulit-ulit, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye for now.